Ito po ang realidad. Ito po ang totoong damdamin ng mga Pilipino sa West Philippine Sea. At ito po ang totoong tapang. Dahil ito po, mga kaistorya, hindi sa bibig nangyari, kundi ito po'y ginawa ng mga Pilipino sa West Philippine Sea. Tapang ang ipinakita nila, mga kaistorya. Ang totoo, nandoon sila nagkukumpulan, mga kaistorya, sa paligid po ng China Coast Guard. Winawangwangan pa nga sila pero hindi sila naduwag. Hindi sila umatras. Hinarap nila kamo, mga kaistorya. Wala nga pong nagawa yung China Coast Guard eh. Ang sabi sa post ng Pilipino, video. Nandun mismo nangyari sa West Philippine Sea, lumayo na lang yung China Coast Guard. Iyan ang totoong tapang, mga kaistorya. Hindi yung kunyari, namangka ka dun sa West Philippine Sea sa rubber boat, tapos kumakanta ka ng Pilipinas kong mahal. Wala namang nangyari. Nung pumunta ka pa roon, wala naman sa yung humarang na China Coast Guard. O anong kontribusyon nun? Mga kaistorya, di ba? Dito natin makikita na ubos na po ang pasensya ng mga Pilipino sa ginagawang pangwawalang hiya sa atin ng China. Maging ang gobyerno natin ay naging matigas na rin po ang pahayag tungkol sa China. Nagbago na, dati malambot, Ayan ang gusto kong makita sa kanila, mga kaistorya. Yan po ang pag-uusapan natin ngayon. Pakishare po at pakilike para naman malaman po ng ating mga kababayan. May nakita po kasi ako na isang Pinoy na vlogger na mangingisda. Tingnan po ninyo yung caption niya. China Coast Guard yan. Oo, China Coast Guard yan, mga kaistorya. Ayan po. Ano ang caption niya? Si J. Enoch po ito, mga kaistorya. Isang mangingisdang vlogger. Hanggat kaya naming ipaglaban ang ating karagatan, gagawin namin dahil dito kami kumukuha ng ikinabubuhay. Ipaglalaban nila hanggat kaya nila ang West Philippine Sea. Samantalang mga elected official natin, gustong isuko ang West Philippine Sea sa China. Natandaan nyo yung sinabi ni dating Presidente Digong na ibigay na lang yan sa China? Di ba, mga kaistorya? Yan po ang totoong tapang ng mga Pilipino. Kumusta naman yung mga elected official natin na nagtatanggol sa China? Kung sino pa yung taong nagtatanggol sa West Philippine Sea at tumatayo sa kawalang hayaan ng China, yun pang binabatikos nila. Tingnan nyo si Commodore J. Tariela. Anong ginagawa nila? Diba? Nakakadismaya sila sa totoo lang. Sa ginagawa nila, lalo pong nag-aalsa ang damdamin ng mga Pilipino. Hindi naman tayo naghahangad ng digmaan Hindi naman tayo naghahangad ng labanan Ang atin lamang ay ipagtanggol natin kung ano yung alam nating atin. Sovereign rights natin yan. Nasa konstitusyon natin yan At bilang mga elected officials, obligado itong mga elected officials na ito, mga kaistorya, na ipagtanggol ang konstitusyon, ang sovereign rights natin, ang sovereignty natin. Pero anong ginagawa nila? Inilalaglag ang Pilipinas. At parang nagiging spokesperson pa sila ng China. Parang nagiging abogado pa sila ng China. Ito, Pilipino ito. Mangingisda ito. Ito pa, ipakita ko sa inyo, mga kaistorya, laban para sa bansa natin. Pero yung mga China troops, parang laban para sa China yung ginagawa nila Ayan yun patutunayan ko sa inyo na yung picture na yung China Coast Guard. Ayan yung photo. Same yan, mga kaistorya dito. Same yan. Ayan yun Tingnan niyo yung caption niya. Yung niya, photo. China, nilagyan niya ng versus Pinoy. Di ba? Mga kaistorya, laban para sa bansa natin. Di ba? Yan ang totoong tapang. Yan ang totoong pagmamahal sa Pilipinas. Kasi ang pagmamahal sa Pilipinas, hindi po sa bunganga. Na papugi ka sa camera, papugi ka sa interview. Pero yung gawa mo, kumusta? Di ba, mga kaistorya? Ano pang sabi dito? Ang tatapang ika ng mga China, sige, humarang ka lang dyan. Video ito, real, na ini-upload ni J. Enoch. Mangingisda yan, may mga kasama siya dyan. Tingnan ninyo. I-play ko
Sige lang, ika. Humaharang ka lang dyan. May rubber boat. Nandyan yung China Coast Guard, nagbaba pa ng rubber boat. Andyan sila, winawangwangan sila. Umatras ba ang mga Pilipino? Hindi. Hindi umatras. Hindi umatras. Kumusta yung mga elected official natin dyan sa Senado? Yan po ang realidad, ha? Yan po ang totoong nangyayari sa West Philippine Sea. Ganyan tayo, winawalang hiya ng China. Maawa po kayo sa mga Pilipino. Nakakarampot na nga lang ang kinikita sa pangingisda. Hinaharas pa ng China, pinagtatabuyan pa. Maawa kayo, ipagtanggol naman po ninyo. Kilabutan naman po kayo. Sa totoo lang. Tapos ngayon, may mga alibay sila na sinasabi, no? Bakit may alibay na ngayon? Kasi nababatikos na sila ng mga Pilipino, eh. Diba? Nung hindi pa nababatikos, kung todo tanggol sa China, diba? Nasasaktan sila dahil ginawa ng caricature yung presidente ng China. Pero hindi sila nasasaktan nung winawalang hiya at sinasaktan ang mga Pilipino sa West Philippine Sea. Diba? Pinagsusuri pa si Commodore J. Tariela. Bakit magsusuri yung tao? Sa karami-raming atraso ba sa atin ng China? Nagsalita ba itong mga China tours na ito na dapat magsuri sa atin ang China? Hindi. Diba? Pasensya na kayo. Hindi ko po kayang lunukin ang sinasabi nila. Nitong mga China tours na to, hindi ko po kayang sang-ayunan sila. Ang paninindigan ko po para sa bansa natin, para sa Pilipino, para sa kung ano yung alam kong tama. Pasensya na. Di ba mga kaistorya? Ito po ang totoong nangyayari sa West Philippine Sea. Hindi yung si Senator Ruben Padilla kumusumakay sa rubber boat. Tapos kumakanta pa ng Pilipinas kung mahal. Sabing gano'n, no? Kumusta? Nung naglayag siya doon, may China Coast Guard ba na humarang sa kanya? Wala. So, asan yung tapang na napatunayan doon? Wala. Ito ang totoong tapang. Araw-araw nilang hinaharap yan. Di ba? Ito ang totoong tapang. Di ba mga kaistor? Hindi yung papugi lang. Ang lapit na talaga ng China Coast Guard. Pero yung mga mangingisda nandun nakapaligid lang sa China Coast Guard, tuloy lang sa trabaho as usual. Nasisindak ba mga Pilipino? Hindi. Tuloy lang ang hanap buhay, tuloy lang ang pangingisda. Lumapit kayo. Naghahamon pa nga yung mga Pilipino. Sige, lumapit kayo. Di ba? Ang sabi. Lumapit kayo. Ba't ko lang namamatay? Namamatay na tumalak ko. Palaban mga Pilipino, gigil na. Mga mangingisda yan, ha? Mga kaistorya, ha? Gigil na. Ulitin natin. Hindi ako gumagawa lang ng kwento. Wala ditong edit-edit. Real time to. Live stream to. Kahit po mga kaistorya, i-search ninyo ito pong profile ni J. Enoch, mga kaistorya. Yan, pakita ko nga sa inyo, ha? Yan yun. Makikita nyo yan sa profile niya, mga kaistorya. Ulitin natin to. Lumapit kayo. Ba't ko lang namamatay? Namamatay na tumalak ko. Gigil na eh. Kung gobyerno dito, sana... Di ba? Gigil na sila. Gigil na. Bakit ba naman hindi naghahanap buhay ka lang sa alamong sa loob ng bakuran mo tapos gaganyanin ka? Anong mararamdaman mo? Diba? Ano kayang damdamin itong mga mangingisdang Pilipino doon sa mga senadores na nakikita nilang parang nagtatanggol sa China? Tapos later on, no? May alibay na sila, no? Ipinagtatanggol na nila sarili nila kasi nababatikos na sila ng mga Pilipino eh. Diba? Sa tingin ba nila natutulog ang mga Pilipino sa pansitan? Hindi. Hindi hiputang ang mga Pilipino. May utak ang mga Pilipino. Diba mga kaistorya? Eto pa, takot din pala kayo. Hindi ko nababasahin yung huling word na sinabi niya, ha. Takot din pala kayo, sabi niya. Sino? Yung China Coast Guard. Play natin, ha. Guard, malayo. Malayo. Tata. Natakot ata. Takot na, Chinese. Guard. Natakot din ika, Chinese Coast Guard. Ano to?
Barko ba yun ng ano? Warship ba yun ng Pilipinas? Wait lang. Hindi ko kasi maanuhan eh. Malayo. Malayo daw yung China Coast Guard. Chinese. Oo. Diba? Oo. Araw-araw po yung hinaharap ng mga Pilipino sa West Philippine Sea. Kaya naman sana, yung mga elected officials natin, maawa naman po kayo sa mga kapwa natin Pilipino. Sasabihin, ibigay na lang yan sa China. Sabi ng dating presidente, uulitin ko, i-quote ko. Ha? Pinalita naman to ng mainstream, alam nyo din to. Total, tubig lang yan. Ibigay nyo na lang yan sa China. Kunin na lang natin yung isda. Kabaliwan. At pambubulang kasinungalingan. Why? Once na ibinigay mo ang West Philippine Sea sa China, makukuha nyo pa ba yung mga isda sa West Philippine Sea? Hindi na. Pag binigay mo na ang West Philippine Sea sa China, pagbabawalan ka na nilang mangisda dyan. Hindi mo pa nga binibigay, pinagbabawalan na yung mga Pilipino, pinagtatabo yan. How much more na binigay mo na sa kanila? O, edi tayo pinaglululoko, pinagbububula tayo. Diba? Isang malaking kalukuhan, diba? Yung malaki pang deposito ng oil and gas dyan na pwede po mga kaistorang ibangon ang Pilipinas. Lahat ng utang ng Pilipinas kayang bayaran. Ano, ibibigay natin yun sa China? Yung kinabukasan pa ng sambayan ng Pilipino. Diyan sa West Philippines, kinabukasan natin yan ng mga kabataan. Bakit? O yung mga magulang na may mga anak at mga nganak pa na ang hanap buhay pangingisda sa West Philippines, ibibigay mo sa China yan. Papaano na ang kinabukasan ng mga Pilipino na umaasa sa West Philippine Sea? At yung food supply natin at military purpose. Di ba? Di ba, mga kaistorya? O ano na, di para mo nang ipinahamak ang Pilipinas nun? Di ba? Ay anong klase yung mga... Kaya kayo mga kaistorya, itong sinasabi ko, uulitin ko. Hindi porket ang isang tao'y napakataas ng pinag-aralan. Hindi porket ang isang tao'y makaranasan. Hindi porket ang isang tao, mga kaistorya, magaling magsalita ay tama at totoo ang sinasabi niya. Hindi yun ganon. Ang nakakalungkot pa nga, mga kaistorya, nakikita natin na yung karanasan, yung talino, yung galing sa pananalita, ginagamit para bulahin ang mga Pilipino. Ayun ang masaklap. Di po ba, mga kaistorya? Ituloy natin. Ito pa, ang sabi ni J. Enoch, shout out sa iyo kabayan ha. Pinapalakpakan kita at ang mga kasamahan mo dyan sa West Philippine Sea ng mga mangingisda. Mabuhay kayo. Tama yung ginagawa ninyo. Kayo ay proud ng mga Pilipino. Saludo kami sa inyo. Sabi niya, tulong-tulong tayong lahat para sa ating karagatan. Katulong ba natin dyan yung mga modern makapili? Katulong ba natin dyan yung mga pro-China? Expected hindi. Mga kaistorya. Diba? Ay, alam na, expected na natin yun. Alam na natin yun. Play natin. Gilid na gilid na talaga yung mga bisensya sa amin. Naghahanap sa mga bisensya natin. Nandito na. Yung PCG na minamaliit nila. Ayan binabantayan ang mga mangingisdang Pilipino. Sa West Philippine Sea, dyan sa mga naghahanap sa Coast Guard natin, sa PCG, eto na, Coast Guard yan ng Pilipinas, yung pinapakita niya na yan. Ulitin natin, mas malakas lang kasi yung tunog ng makina nung bangka nila eh. Mga naghahanap sa mga bisensya natin, nandito na. Diba? Salamat sa Philippine Coast Guard. Binabantayan at pinoproteksyonan ang mga mangingisdang Pilipino. Salamat naman, mga kaistorya. Kumustahin natin uulitin ko. Siguro may magagalit sa akin, may maiinis sa akin, Uulitin natin. Ang mga elected officials, isa sa mandato nila, mga kaistorya, nakalagay sa konstitusyon natin Basahin ninyo uli. Uulitin ko, kahit i-research po ninyo, real time, online, makikita ninyo yan. Article 12 of 1987 Constitution, Economy and Patrimony. Section 2, Paragraph 2.
nakalagay doon, tatagalugin na natin, na ang mga karagatan ng sovereign rights ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Ano ang mandato daw ng Estado? Pag binanggit ay Estado, gobyerno. Tungkulin obligasyon nila na bantayan at ipagtanggol at tiyakin na tanging mga Pilipino lamang ang nakikinabang diyan. Pinag-uusapan natin exclusive economic zone, pinag-uusapan natin sovereign rights, 'di ba? Sa West Philippine Sea kabilang 'yan. Estado, gobyerno, obligasyon nila. Itong mga elected officials, parte ng gobyerno. Meaning, isa sila sa inuobliga ng konstitusyon natin na ipagtanggol yan alang-alang sa kapakinabangan ng sambayanang Pilipino. Ginagampanan ba ng mga pro-China? Kayo po ang sumagot dyan sa comment section. Ito pa, mga kaistorya. Sa Code of Conduct, kung hindi ako nagkakamali, Republic Act 6713, kung hindi ako nagkakamali, Code of Conduct for Public Officials. Ang sabi doon, i-uphold mo dapat yung sovereignty, yung konstitusyon. Diba? Pag binabanggit ng sovereignty constitution, tumutukoy na mga kaistor sa mga batas ng Pilipinas. Diba? I-uphold mo, hindi nila ginagawa. So nilalabag nila yung Code of Conduct. Alam naman nila yan, matatalino sila eh. Alam nila yan. Diba, mga kaistorya? Nasaan ang tapang nila? Nasaan ang pagmamahal nila sa bansa natin? Nasaan ang pagmamahal nila sa sambayan ng Pilipino? Unang-una na sa mga constituents nila. Nasaan? Maraming salamat sa inyong mga sulit kaistorya sa buong mundo sa walang sawang pagsuporta, pag-abang at laging panunood nyo sa inyong lingkod. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat din po sa mga bagong viewers natin. Maraming salamat higit sa lahat sa atin pong Panginoon. Sa susunod po ulit natin na content, muli ako po si Juan Historiador, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang itong bansang Pilipinas.